Kumusta? Sa inyong lahat. Ako si Dr. Maria Santos, isang doktor na may 15 taong karanasan. At ngayong araw ay tatalakayin natin ang isang napakahalagang paksa, mga pagkain at suplemento na tahimik na sumisira sa iyong bato. Narinig na ba ninyo ang kasabihang ito? Mayroong masakit na walang sakit, walang laknat, walang ubo, ngunit tahimik na sumisira sa ating lakas. Ang kidney failure ay isa sa ito. At ang nakakabahala, araw-araw ay maring inaatake ang inyong bato nang hindi ninyo namamalayan. Ang bato ang natural na filter ng katawan, sinasala ang 10-10 litro ng dugo bawat minuto, inaalis ang ngalason, at binabalansa ang tubig at mineral. Ngunit kapag nagsimulang humina ang tungkuling ito, ang tanging senyales ay maaring ilang numero lamang sa resulta ng laboratorio, tulad ng pagtagas ng protina sa ihi. Ito ay hindi lamang isang babala kundi isang alarm bell na nagpapahiwatig na ang bato ay nasira na at kung hindi ito ayusin kagad, ang daan patungo sa end-stage kidney failure ay hindi na malayo. Ngunit ang mas nakakabagabag? Sa akin ay marami pa ring matatanda ang kumakain ng malusog ayon sa kanilang personal na pakiramdam, ngunit hindi nila namamalayan na sila ay kumakain nga, magkapakain o suplemento na. Inaakala nilang walang pinsala, ngunit tahimik na nagpapahina sa bato sa paglipas nga mga taon. Mayroong mapakain na araw-araw na lumilitaw sa hapakainan mula sa isang baso ng orange juice, isang piraso ng keso, hanggang sa isang multivitamin tablet. Kung hindi gagamitin ng tama, lahat ng ito ay maaring magpatas ng pasanin sa excretory system. Kaya naman, sa video ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang siyam na pamilyar na pagkain at suplemento na may kakayahang tahimik na itula ang bato sa sugdulang pagsubok. Lalo na sa mga may senyales ng protina sa ihi o na sa maagang yuktong chronic kidney disease. Hindi ko lang babanggitin ang bawat isa kundi susuriin din ng malinaw kung bakit sila delikado at higit sa lahat. Paano palitan o ayusin ang maito sa isang ligtas, siyentipiko, at practical na paraan. Ang makaalamang ito ay na-verify na mula sa mga eksperto at medical na pananaliksik, maingat na pinili upang angkop sa katawan at kondisyon ng mga taong 60 taong gulang pataas. Lalo na kayo ay magugulat sa pangsiyam na pagkain. Napakapamilyar ngunit ito ang tahimik na sanhingang pinsala sa bato na hindi inaasahan ng marami. Bago tayo magsimula, mangyaring maglaan ng ilang segundo upang maiwan ng isang maliit na mensahe sa ibaba. Saan ninyo pinapanood ang video na ito? Mula ba sa Maynila, Cebu? O isang minamahal na sulok ng mundo? Mag-iwan ng komento upang malaman natin na makasama tayo sa pagpapanatili ng kalusugan sa pagtanda. At kung sa tingin ninyo ay talagang mahalaga ang makalamang tulad nito, huwag kalimutang i-click ang subscribe button, i-ring ang notification bell upang hindi makaligtaan ang mga kapakipakinabang na nilalaman. Kung mayroong kayong kapamilya o kaibigan na may problema sa bato, ibahagi ang video na ito sa kanila. Minsan, ang tamang impormasyon sa tamang panahon, ang paraan upang bigyan natin ang isang tao ngang karagdagang oras upang mamuhay ng malusog, mahanda ngang papal at panulat kung kinakailangan dahil ang bawat pagkain na ibabahagi ay maaring tahimik na makakaapekto sa kalusugan ng inyong bato. Sama-sama nating tuklasin at ayusin ito sa tamang panahon bago sabihin ng bato na hindi na ito makakabalik. Mahal na mga tagapanood, ang chronic kidney disease o CKD ay isang tahimik na lumalala na sakit, madaling baliwalain hanggang sa malubha na ang pinsala. Ang isa sa mga unang senyales ng babala ay ang paglitaw ng protina sa ihi. Nangangahulugan ito na ang bato ay tumutulo na, hindi na kayang panatilihin ang mahahalagang bahagi tulad ng dati. Hindi lamang ang gamot o edad kundi ang mga pagkain at suplemento na inyong ginagamit araw-araw ang mapanganib na salik kung hindi gagamitin ng tama. Kapag mahina na ang bato, lahat ng bagay mula sa dami ng potassium,
phosphorus, sodium hanggang sa mga chemical na compound sa pagkain ay maring magpabigat sa sakit. Kaya naman, sa pagbabahagi ngayon, sisiyasatin natin ang siyam na uri ngang pagkain na tila napakapamilya, ngunit ito ay isang double-edged sword para sa mga mahinaang bato. 1. Avocado. Isang masustansyang prutas, ngunit isang kalaban sa kidney failure. Ang avocado ay matagal nang tinatawag na soft gold ng kalikasan, mayaman sa unsaturated fats, vitamin A, potassium, at maraming antioxidant na kapakipakinabang sa puso. Ngunit para sa mga nasa yakto na mahinang bato, ang avocado ay maring making isang nakakabahalang panganib. Ang bawat avocado ay naglalaman ng humigit kumulang 690 mg ng potassium, halos kalahati ng maximum na dami ng potassium na dapat kainin ng isang may kidney failure sa isang araw. Kapag humina ang pagana ng bato, bumababa din ang kakayahang makfilter ng potassium. Ang sobrang potassium sa dugo ay nagdudulot ng serye ng mga problema mula sa pakiramdam ng pamamanhit ng kamay at paa hanggang sa arrhythmia, panghihina ng kalamnan, at maging cardiac arrest kung malala. Ito ang dahilan kung bakit palaging pinapaalalahanan ng maraming nephrologists ang mga nagda-dialysis na huwag kumain ng avocado. Kung gusto ninyo pa rin ang avocado shake o avocado spread, mag-ingat ng husto. Maaring hatiin ito sa maliliit na piraso, kainin bilang isang paminsan-minsang treat, hindi araw-araw, at laging kumonsulta sa doktor kung umiinom ng diuretics, gamot sa puso, o nagda-dialysis. Dahil sa counting sobra lamang, ang avocado mula sa isang superfood ay nagiging isang sangkap na nakakasira sa bato bawat oras. Kung naiintindihan ninyo ang kahalagahan ng pag-control sa potassium sa dieta, mangyaring makiwan ng komento. Mag-ingat ako sa avocado para protektahan ang aking bato. R. Bigas. Isang tradisyonal na pagkain, ngunit nagtatagueng tahimik na panganib sa bato. Ang bigas ay matagal ng kaluluwa nga hapag-kainan sa Pilipinas, ngunit para sa mga may senyales ng pinsala sa bato, kahit na kaunting pagtagas ng protina sa ihi, ang pagpilingan tamang uri ng bigas ay dapat ding isaalang-alang ng mabuti. Ang mahalaga, dito ay hindi ang puting bigas o brown rice, kundi ang problema na may kinalaman sa arsenic. Isang nakakalason, na mabigat, na metal, na maring maipon sa halaman nagapalay dahil sa polusyon nagatubik sa bukit. Kung ihahambing sa ibang butil, ang halaman ng palay ay may mas mataas na kakayahang sumipsip ng arsenic na ginagawang potential na pinakmulan ng akumulasyon ng arsenic sa katawan ang bigas. Sa paglipas ng panahon, ito ay maaring magdulot ng pamamaga ng kidney tubules, magpalala sa proteinuria, at maging sanhi ng acute kidney injury. May nagtanong sa akin, dapat ba akong ganap na iwasan ang bigas? Hindi kinakailangan, ngunit dapat kayong pumili ng bigas na itinanim sa mga lugar na may kaunting polusyon, tulad ng puting basmati rice mula sa India, Pakistan o California na may mas mababang nilalaman ng arsenic. Bago lutuin, hugasan ng mabuti at gumamit ng paraan ng pagluluto na may ratio na 6 na bahagi ng tubig sa isang bahagi ng bigas. Pagkatapos ay itapon ang sobrang tubig. Ang parang ito ay maring makabawas ng hanggang 60% ng arsenic sa bigas. Bilang karagdagan, mari kayong magpalit-palit sa paggamit ng millet, oatmeal o buckwheat. Hindi lamang mas mababa sa arsenic kundi maganda rin para sa panunaw at nagbibigay ng mas maraming hibla. Hindi masama ang bigas, ngunit para sa mga nangangailangan ng pangangalaga sa bato, mahalaga ang pagpili ng tamang uri at pagluluto nito ng tama. Kung sumasang-ayon kayo, mag-iwan ang komento. Pipili akong ligtas na bigas upang protektahan ang aking bato. Drita, pinatuyong prutas. Akala ay mabuti, ngunit naktatako na maraming panganib sa mahinaang bato. Pinatuyong plum, pasas, datiles, pinatuyong apricot. Lahat ay magaan, maginhawa, at kahit na may tata na healthy snack, mayaman sa hibla.
Ngunit ang totoo, para sa mga may sakit sa bato, ang pinatuyong prutas ay naglalaman ng maraming elemento na hindi ka nais-nais. Ang pinatuyong prutas ay pinatuyo ang tubig ngunit ang mga mineral at asukal ay puro. Ang bawat maliit na bahagi ng pasas o pinatuyong plum ay maaring maglaman ng daan-daang miligrams ng potassium na kayang i-absorb ng normal na tao ng walang problema. Ngunit hindi para sa mga mahina ang bato. Kahit kaunting hyperkalemia ay maaring magpahina ang kalamnan, magdulot ng arrhythmia o magdulot ng pagkahilo. Lalo na sa mga matatanda, bukod sa potassium, ang pinatuyong prutas ay mayroon ding mataas na glycemic index na nagpapataas na blood sugar pagkatapos kumain, na tahimik na nagpapalitaw ng pamamaga, isang bagay na dapat iwasan ng may senyalis ng proteinuria. Bukod pa rito, maraming produkto ang may itinaw na asukal, flavor enhancers, sulfides, at preservativos na madaling maudulo na elagu o digestive disorder sa mga medatende. Kung gusto ninyo ngang malusok na merienda, pumili ngang sariwang prutas tulad ng strawberry, peras, mansanas, o frozen fruits na madaling imbakin at makakulong sa rehydration ng hindi nagpapabigat sa bato. Kung sumasang-ayon kayo sa pagpiling itong pagkain, makomento. Pipili akong sariwang prutas kaysa pinatuyong prutas. Isang simpleng kilos ngunit makakulong na mabawasan ang pasanin sa bato araw-araw. 4. Saging. Ang matamis na lasahan na tahimik na sumisira sa bato. Ang saging ay isang karaniwang prutas, malapit sa ating buhay, na matatagpuan sa mga handaan, almusal, merienda, at maging sa dessert pagkatapos kumain. Para sa mga matatanda, ang saging ay itinuturing ding isang madaling matunaw na pagkain, mabilis na nabibigay nga enerhiya at maginhawa. Ngunit para sa mga nasa yugto ng kidney failure, kahit sa banayad na antas, ang saging ay nagtatago ng isang panganib na hindi dapat baliwalain. Ang isang medium-sized na saging ay naglalaman na ng higit sa 420 milligrams ng potassium. Ang bilang na ito ay bumubuo nga halos isang katlongang maksimum na antas kang potassium na dapat kainin nga isang pasyente sa bato sa isang araw. Kung kumain kayo ang 2 saging, pagkatapos ay isang mangkok gulay na may sabaw, isang pirasong kamote, isang basong buko juice, lahat ay mayaman sa potassium. Sa loob lamang ng isang araw, ang antas ng potassium sa dugo ay maaring lumampas sa pinapayagan. At kapag nangyari iyon, ang nervous at cardiovascular system ang unang maapek. Ang pasyente ay maaring makaramdam ng panghina ng mga kamay at bahagyang paninikip ng dibdib. At biglang mawalan ng malay dahil sa aritmia ng puso. Isang kaibigan ko, si Ginang Grace, 68 taong gulang, ay regular na nagda-dialysis. Isang gumaga, kumain siyang shampurado na may iniho na saging at uminom ng orange juice. Tanghali ay nakaramdam siya ng pagod at pakahilo. Na-ospital siya na may abnormal na ritmo ng puso. Pagkatapos ng pagsusuri, biglang tumaas ang potassium sa dugo at ang pangunahing salarin ay ang napaka-normal na almusal na iyon. Mula noon, hindi na siya nangahas na balewalain ang saging kahit na dati ay itinuturing niya itong katulong sa panunaw. Hindi masama ang saging, ngunit hindi lahat ay dapat kumain nito. Kung kayo ay nasa maagang yugto ng kidney failure at pinapayagan pa rin ng doktor na kumain ng kaunting potassium, kumain ng napakalit, may kontrol, at kung ang kabuwang dami ng potassium mula sa iba pang pagkain sa araw ay mababa pa, huwag kailanman kumain ng saging araw-araw, huwag gumamit ng saging bilang kapalit ng pangunahing pagkain. Lalo na huwag pagsamahin sa mapakaing vegetarian na mayaman sa potassium tulad ng tofu, kabute, o toyo. Kung nakita ninyong kapakipakinabang ang pagbabahaging ito, mangyaring makomento ng 4 sa ibaba, ito ang simpleng paraan upang malaman kung napatuloy kayong interesado at kasama sa paglalakbay ng maluso at may kalidad na buhay araw-araw. VC. Orange at orange juice.
Nakakapreskong inumin ngunit tahimik na nakakapinsala. Para sa maraming matatanda, ang isang baso ng orange juice sa umaga ay hindi lamang isang nakasanayan, kundi isang pakiramdam ng pagiging sariwa na tila nagdaragdag kang lakas. Matamis, malami, madaling inumin ang orange, at pinupuri pa na mayaman sa vitamin C, nagpapalakas ng resistensya, nakakatulong sa magandang balat, at malinaw na paningin. Gayunpaman, kung mayroon kayong senyales ng kidney failure o na-diagnose na may kapansanan sa paggana ng bato, ang gintong orange juice na iyon ay nagtatago ng isang tahimik na panganib na hindi alam ng lahat. Ito ay ang dami ne potassium na lumampas sa ligtas na limitasyon. Ang isang malaking orange ay maring maglaman ng higit sa 330 milligrams ng potassium at ang isang baso lamang ng sariwang orange juice na humigit kumulang 240 milliliters ay nagbibigay ng halos 500 milligrams ng potassium. Ang bilang na ito ay halos bumubuangang isang katlongang daming ang potassium na dapat kainin ng isang pasyente sa bato sa buong araw. Kapag hindi ma-filter ng bato ang sobrang potassium, ang sangkap na ito ay mag-ipon sa dugo na humahantong sa hyperkalemia. Isang mapanganib na complication na sa simula ay pakiramdam lamang ng palpitations, bahagyang pagod, at mabilis na pagtibok ng puso, ngunit kung hindi matukoy at mayos sa tamang panahon, maari itong magdulot ng arrhythmia, panghihina ng kalamnan, at maging stroke o cardiac arrest. Ang nakakabahala ay ang orange juice ay madalas na iniinom ng walang laman ang tiyan. Ito ang oras kung saan mabilis na sumisipsip ngang potassium ang katawan na lumilihang ngang metabolic shock sa cardiovascular system. Bukod pa rito, maraming tao ang may ugali na uminom ng gamot gamit ang orange juice. Hindi nila alam na ang vitamin C sa orange ay maaring makipag-ugnayan sa ilang gamot sa alta presyon at diuretics na nagdudulot ng masamang reaksyon sa mga nagdadialysis ng regular o may advanced stage kidney failure. Kaya ang orange juice, sariwa man o bote, ay dapat ilagay sa listahan ng mga mahigpit na dapat iwasan. Nakilala ko si Ginang Luna, altmusyal sa taong kulang sa Maynila, na nakpapanatili ne ugali na uminom ne orange juice tuwing umaga dahil sa akala niya ay natural ito at walang pinsala. Hanggang sa na-ospital siya dahil sa mabagal na tibok-ngang puso at abnormal na pagbabanggang presyon ng dugo. Doon lamang natulasan ng doktor na ang sanhi ay hyperkalemia mula sa orange juice na sinamahan ng iba pang pagkaing mayaman sa potassium. Mula nun, kinailangan niyang ganap na bawasan ang orange juice at palitan ito ngang tubig o banayat na herbal tea. Kung talagang gusto ninyo ang orange, pumili ng mali na dami, huwag uminom araw-araw, at laging kumonsulta sa doktor. Ang pa-control sa dami ng potassium na inyong kinakain ay hindi lamang nakakatulong na mabawasan ang pasanin sa bato kundi nakpapahaba rin ng sarili ninyong buhay. At kung sumasang-ayon kayo, mag-iwan ng mensahe. Iwasan ko ang orange juice upang gumaan ang aking bato. Isang maliit na pagbabago ngunit maaring iligtas ang bato araw-araw. 6. Patatas. Pamilyar na masarap na pagkain unit tahimik na kalaban ng kidney failure. Patatas. Isang pagkain na sobrang pamilyar sa hapag-kainan nga Pilipino. Mula sa nilagang patatas na may bagong, hanggang sa sinigang na may patatas o french fries na kasama ngang bistek, tila walang edad na hindi nagugustuhan ang malinamnam at malambot na gulay na ito. Ngunit alam ba ninyo na para sa mga may kidney failure, ang patatas ay isang napakataas na pinamulan ng potassium at kung hindi kakainin ng tama ay maaring tahimik na maging sanhingang labis na trabaho ng bato. Ang isang medium-size na patatas mga 150 gram ay naglalaman ng higit sa 600 mg potassium.
Iyan ay halos 1,3 ning ligtas na limitasyon ning potassium sa isang araw para sa mga pasyente sa bato. Kung gagamitin ninyo ang patatas bilang kapalit ng kanin upang magbawas ng timbang, isang karaniwang ugali ngayon, nang hindi nalalaman na ang dami ng potassium sa patatas ay mas mataas ng maraming beses kaysa sa puting kanin, ang bunga ay madaling tumaas ang potassium sa dugo na nagdudulot ng arrhythmia, pagod, pamamanhit ng makamay at paa, at sa maraming kaso ay humahantong sa biglaang cardiac arrest. Ang isa pang mapanganib na salik ay ang paraan ngang pagluluto ng patatas. Ang pinirito o nilaga sa sabawng buto ay hindi lamang nagpapanatili ng dami ng potassium kundi nagdaragdag din ng saturated fat at sodium mula sa asin na nagpapahirap sa bato. Bukod pa rito, ang nga matatanda na kumakain ng piniritong patatas ay madaling tumaas ang kolesterol at presyon ng dugo. Ang nga sali na ito ay nagpapabilis sa paglala ng kidney failure. Naalala ko si Ginang Cruz, 70 taong gulang sa Laguna. Mahilig siyang kumain ng French fries. Matapos sabihin ng doktor na iwasan ang asin, lumipat siya sa nilagang patatas bilang kapalit ng kanin para sa malusog na pagkain. Ngunit hindi niya alam kung paano ibabad at ilaga ng tama kaya't mataas pa rin ang potassium. Ang resulta ay pagkatapos ng ilang linggo, nakaramdam siya ng pagod, hirap sa paghinga, at kinailangan siyang iospital dahil sa lumampas na potassium sa dugo. Pagkatapos turuan kung paano mahanda, magbalat, magiwa ng manipis, ibabat sa tubig ng 3 hanggang 4 na oras, at pagkatapos ay ilaga ng 2 beses at itapon ang tubig. Unti-unti niyang naramdaman na gumaan ang kanyang katawan. Sa patatas, ang sikreto ay hindi lamang sa pagkain na, kaunti kundi sa paraan ng paghahanda. Kung nakita ninyong kapakipakinabang ang pagbabahaging ito, mangyaring magkomento nam sa ibaba. Ito ang simpleng paraan upang malaman ko na patuloy kayong interesado at kasama sa paglalakbay ng malusog at may kalidad na buhay araw-araw. 7. Naprosesong kan, longganisa, tocino, hotdog, ham. Isang tahimik na bitak ng asin na nakakapinsala sa bato. Ang naprosesong karne tulad ng longganisa, tocino, hotdog, at ham ay matagal ng bahagi ng hapagkainan ng maraming pamilya. Hindi lamang dahil sa kaginhawaan, kundi dahil din sa masarap na lasa, madaling isama sa iba pang pagkain. Ngunit dapat ninyong malaman na para sa may kidney failure, ito ay isang grupo ng pagkain na dapat iwasan ng husto dahil naglalaman ang nga ito ngang napakataas na sodium, phosphorus, at iba pang additives na nagdudulot, energy, pangmatagalang, pinsala sa bato at cardiovascular system. Ang isang maliit na bahagi lamang ng longganisa o hotdog ay nabibigay ng 1,200 hanggang 2,000 mg sodium, katumbas ng halos o higit pa sa pinapayagang limitasyon bawat araw para sa mga pasyente sa bato. Ang sobrang dami na asin ay nagdudulot na pagtaas na presyon, na dugo at patuloy na nagbibigay na presyon sa bato, na nagpapabilis sa pagbaba na filtering function. Bukod pa rito, ang mga preservatives tulad ng nitrates at nitrites na matatagpuan sa karne na ito kapag na-metabolize sa katawan ay bubuo ng nitrosamines, isang compound na nagdudulot ng kanser at nakakapinsala sa kidney cells. Lalo na mapanganib ang inorganic phosphates, ang form na halos ganap na nasisipsip ng katawan na matatapwan sa mga naprosesong pagkain. Ito ay nakakagulo sa balanseng mineral, kumukuha ng calcium mula sa mga buto, at humahantong sa arteriosclerosis. Kasabay nito, ang mataas na nilalaman ng protina sa makarneng ito kapag nahati ay lilihan ng urea at uric acid na nagdaragda ng pasanin sa excretory system. Ang isang almusal na may pandesal, na may ham o isang bahagi ng sinanga,
na may longganisa at adobo ay tila kumpleto ngunit sa katunayan ay isang bahanga asin, preservatives, at protina na mahirap iproseso na nakakasira sa bato araw-araw. Sa halip, dapat kayong pumili ng sariwang karna, steamed o boiled, iwasan ang labis na pampalasa. Kapag bumibili nga nakapakita na produkto, basahin ng mabuti ang nga sangkap, iwasan ang nga produktong naglalaman ng phosphate, MSG, sodium benzoate, o nga ekode tulad ng E250, E451. Kung nakita ninyong kapaki-pakinabang ito, mangyaring sumama sa akin at mangako sa pamamagitan ng pakomento, sasabihin ko ang hindi sana prosesong karne para iligtas ang aking bato. Ito ang pagpipilian para sa isang malusog at pangmatagalang buhay. Amroba at sara, kimchi, ang bitag ng sodium sa likod ng maasim at maanggang na nakakaadik na lasa. At sara, kimchi. Ang nga side dishes na tila simple ngunit nag-ambak sa balanseng hapakainan, lalo na kapag kumakain ng pinirito o iniho na pagkain. Gayunpaman, para sa mga may kidney failure, hindi na ito isang ligtas na pagkain. Sa likod ng maasim at maanghang na lasa ay ang napakataas na dami ng sodium at potassium kasama ang natsompaw na nabuo sa panahon ng fermentation na nagpapahirap pa sa bato. Ang 100 gram kimchi ay naglalaman ng average na 500 hanggang 1,200 mg sodium. Samantalang ang atsara ay maaring umabot sa 1,500 mg. Ang pagkain lamang ng isang maliit na plato ay sapat na upang maabot ang maksimum na inirekomendang dami ng asin bawat araw para sa mga pasyente sa bato. Ang sobrang sodium ay hahantong sa fluid retention, edema, mataas na presyon ng dugo at sisira sa mga capillaries ng bato. Bukod pa rito, sa yugto na hindi paganap na fermented ang atsara o matagal nang nakaimbak ang kimchi, bubuo ng nitrites at oxalates. Dalawang compound na may kakayahang lumikha ng nitrosamines na nakakapinsala sa atay, bato, at maging sa digestive system. Bukod pa rito, ang magulay na ginagamit sa atsara tulad ng pechay o repolyo ay mayaman na sa potassium. Mas nakpapataas itong panganib ng hyperkalemia kapag hindi na kayang ilabas ng bato ng epektibo. Ang mga sintomas ay maring cramps, pagod, arrhythmia, at kung magpapatuloy ay hahantong sa panghihinang kalamnan, kapansanan o biglang pagkamatay. Nakilala ko si Ginang de la Cruz, 69 taong gulang sa Cebu, na mahilig kumain ng atsara araw-araw dahil madali itong isama sa kanin. Matapos ang isang mahabang panahon ng pagod, kinailangan siyang iospital dahil sa mataas na potassium sa dugo na sinamahan ng hindi kontroladong pagtaas ng presyon ng dugo. Tanging matapos ganap na alisin ang atsara, pagsamahin ang low-sodium diet at regular na pag-inom ng gamot, nakabangon ang kanyang kidney function sa isang matatag na antas. Kung gusto pa rin ninyong isama ang atsara sa inyong pagkain, bawasan ang dalas, ibabat muli sa malinis na tubig upang mabawasan ang asin, at kumain lamang kapag ganap ng na-ferment. Iwanan ang mga produktong komersyal na atsara, sariwang atsara o kimchi na matagal nang nakaimbak. At kung patuloy kayong nanonood hanggang dito, gusto kong imbitahan kayong maiwan ng numero 8 sa seksyon ng komento. Ito ang paraan upang malaman ko na nakakuha kayo ng magandang impormasyon at nakita ninyong kapaki-pakinabang ito. O patuloy na manood dahil ang susunod na pagkain ay mas pamilyar pa. 9. Delatang pagkain. Maginhawa sa kamay, sumisira sa bato araw-araw. Mahal na mga taga-panot, ang delatang pagkain ay matagal nang naging popular na pagbipilian, lalo na sa mga matatanda na naninirahan mag-isa o sa mga pagkain na nangangailangan ng mabilis na paghahanda. Isang latang ng tuna, isang latang ng ready-to-eat soup, o delatang gulay, buksan lang ang lata at mayroon ng pagkain.
Ngunit ang kaginhawaan na yun, kung ginagamit ng madalas, ay maring maging tahimik na sanhingang pinsala sa bato. Lalo na sa mga may senyales ng pagbaba ng filtering function. Sa isang mangkok lamang ng dalatang sabaw, nakakakuha kayo ng halos 1,500 mg sodium, halos katumbas ng kabuuang dami ng asin na inirerekomenda sa isang araw para sa makapasyente sa bato. Kung madaragdang isang latang tuna o ilang piraso ng dalatang kabuti, ang kabuuang dami ng asin at preservatives ay lumampas sa ligtas na limitasyon ng 2 o 3 beses. Nagiging sanhi ito ng pagtaas ang presyon ng dugo, fluid retention, edema, at pinipilit ang bato na magtrabaho ng maraming beses upang subukang ilabas ang sobrang sodium at toxins. Isang labis na trabaho para sa isang mahina ng bato. Bukod sa sodium, ang dalatang pagkain ay natatago rin nga panganib na hindi gaanong napapansin. Ang phosphate ay karaniwang matatakpuan sa dalatang isda at karna. Kapag sobra, nagdudulot ito ngang pagdeposito ngang calcium sa mga daluyan ng dugo na humahantong sa calcification, osteoporosis, at maging heart failure. Ang BPA, isang kemikal na maring tumagos mula sa panloob na lining ng lata patungo sa pagkain, ay may kakayahang magdulot ng endocrine disruption na nakakaapekto sa atay, puso, at lalo na sa kidney function. Kapag naipon ng matagal, isipin ang isang simpleng pagkain na may kanin, dalatang isda, ilang piraso ngang atsara, at isang mangkok ng sabaw na niluto mula sa instant mix ay maaring hindi sinasadyang maging isang bagyo ng sodium para sa mga may kidney failure. Samantalang sa kaunting pagbabago lamang, pagbili ng sariwang gulay, paggamit ng kaunting asin, paglaga ng lean meat na walang preservatives, mababawasan na ninyo ang kalahatingang pasanin sa bato. Palagi kong pinapayo ang nga pasyente na tandaan ang 3 huwag na prinsipyo. Huwag madalas kumain ng dilatang pagkain, huwag gamitin ang liquid o sauce sa lata, at huwag ipagpalit ang kaginhawaan sa kinabukasan ng inyong kalusugan. Kung kailangan talagang gumamit, hugasan ng mabuti, lutuin muli gamit ang malinis na tubig, at ituring itong isang huling solusyon lamang at hindi dapat gawing regular na ugali. Ang isang latangang dalatang pagkain ay maaring makatipid sa inyo ng ilang minuto ngunit pinipilit nito ang bato na magtrabaho ng ilang oras. At minsan ay nagbabayad ng maraming taon ng pagdepende sa gamot o dialysis machine. Kung nakikisimpatiya kayo dito, mangyaring mag-iwan ng komento. Pipili ako ngang sariwang pagkain kaysa dalata para sa malusok na bato, isang maliit na pagpipilian ngunit isang malaking hakbang sa papapanatili ng buhay. Mahal na mga tagapanut, ang bato ay tulad ng isang tahimik na manggagawa, araw at gabi ay ginagampanan ang tungkulin ng pagsasala ang dugo, pag-alis ng toxins, at pagpapanatili ng matatah na pagana ng katawan. Ngunit sa kasamaang palad, ang nga pagkain tila walang pinsala tulad ng avocado, saging, orange juice, patatas, o isang mabilis na almusal na may brown rice, na prosesong karne, o maging atsara, o dilatang pagkain ay maring maging pasanin. Kung mayroon kayong dalawang mahina na bato na araw-araw ay nagsisikap na paksilbihan ang katawan, ang mahalaga ay hindi matakot kundi ang maunawaan. Sama-sama nating sinuri ng mabuti ang bawat uri ng pagkain. Kung alin ang dapat iwasan, alin ang maring kainin sa kondisyon na niluto ng tama, at lalo na kung kailan kailangan kumonsulta sa doktor. Dahil sa huli, ang tamang dieta ay hindi tungkol sa ganap na pagputol kundi sa pag-alam kung paano makontrol, pumili, at makinig sa inyong sarili. Kung ang video na ito ay nagbigay sa inyong halaga, mangyaring mag-subscribe, i-like, at ibahagi sa inyong pamilya. Isang click ng share ngayon, sino ang nakakaalam, ay maaring makatulong sa isang tao na maiwasan ang komplikasyon, mapanatili ang isang malusok na bato para sa mga darating na taon. Ako ay isang kasama lamang, ngunit sa bawat hakbang sa paglalakbay upang protektahan ang kalusugan, kayo ang nagpapasya. Nawai palagi kayong payapa, masaya,
at maluso na may magaan na katawan at laging maluso na bato. At kung napili na ninyo kung aling pakain ang mag-ingat kayo simula ngayon, huwag mag-atubiling mag-iwan ang komento. Ito ay isang paalala para sa inyong sarili at isang inspirasyon para sa mga kasama sa parehong paglalakbay.